ato nakita nga niabot or minagan biligid ang mga panahon. Nag-ana mo kausap ang ato pud nga sistema. So sa inyong unahuna kung magisgot ta og pagtuo og pagkaayo, no? Unsa kay sa inyong unahuna? Ang tao sa ato nga nakita sa iyang paganis kalibutan, ang Ginoo concerned siya sa ato nga espirituhan kahimtang. Apan sa gihapon atong nakita nga siya concerned usab sa ato nga physical nga lawas. But this time ato nga makita igsuon kining gitawag nga kaayuhan, no, asa ni gipunting sa Ginoo nga pagkaayo. So faith and healing. So una pangutana, kanus aman nagsugod og kahadlok ang tao. Okay? Asa man ning dapita namugna mag-igsunan ang pagkahadlok sa tao. Okay? Nganong naa may kahadlok ang tao? Nagihimo man kaha ang tao sa Ginoo nga perpekto dito sa una sa tanaman sa Eden. So, ingon pa diri soon gikan sa Genesis 3 bersikulo 3. I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid. Ingon sa Ginoo, sa dihang nadungog kita, nadungog taka dito sa tanaman sa garden, nahadlo ko tungod kay hubo ko Ginoo. Unya mo nang nitago ko. Muna'y pinakauna makaigsunan nga na-record sa Biblia nga ang tao gibatig kahadlok sa Ginoo. Nga gani unta ang tao maging istorya sa Ginoo, uban-uban sa Ginoo dito sa garden sa Eden. Unya panahon nga nikaon sila kato bitong prutas dito apple ha. Okay? Mansanas pero wa ginganli nga apple ba to og durian. Kay mansanas na gyud to. But pasabot prutas kay bunga. Pagkaon ni ibaw ni Adan dito nagsugod igsuon og kahadlok yon. Ang una nga binuhat sa Ginoo. Kuni abi ninyo no, anak kanindot dire, kung imong makita ingon ang Ginoo nga Adan iba asa man mo. Nangitang Ginoo ug sa ato nga mga Kristiyano atong nahibaluan nga ang Dios nahibalos sa tanan. No pangutana ang Dios ba kay balos sa iyang pagpangutana nga Adan iba ahaman mo. Di ba? Di mo kaputana na ang Dios uri kabalong Ginoo di kita umutago ta sa CR, umutago ta sa ilaw sa kinan di kita ang Ginoo. Kita ang Ginoo. Pero naay punto igsuon nganong ang Ginoo nagsigi lang gyud ug pangutana sa ilaha. Di ba? Ingon sila nga Ginoo, nagtago mi Ginoo. Nganong nagtago man mo? Nahadlok ni Ginoo, naulaw mi. Nganong naulaw man mo? Nikaon ba mo sa katong prutas? Okay? Nangutanan pong Ginoo. Sige na yun, pangutanan ng Ginoo. Gani, wag yun sila, miyangkon maigsunan. Nganong man naulaw sila? Nganong nahadlok sila? Ang ingon sa Ginoo, nganong nitago man mo? Ginoo, kini manggong babae Ginoo, ay, gihatag niyo muna ako. Ingon pong babae nga. Kina manggong bitin Ginoo, ngayon mong gihimo. So laktod pagka-istorya makisunan ang tao wag yun may angkon nga sila nakasala kung dili ilang ang gihimo direct pagka-istorya ang Ginoo nganong gihimo ang bitin. Ang Ginoo nganong gihimo ang babae, di ba? Kung imong lakton igsuon pagpanlantaw, mura bag sala pa sa Ginoo gihimo ang bitin, sala pa sa Ginoo gihimo ang babae. So ang gusto lang sa Ginoo unta nga ilang i-accept pagkisunan nga nakasala sila but it never happened. So dito ni nitabo pagkisunan ang unang paghadlok sa Ginoo. Fear got into man when sin appeared. Nahitabo lang ang kahadlok sa tao sa diha nga ang sala misulod sa kalibutan o sa tao pinaagi sa paglapas sa pagkaon sa prutas nga ginadili. Kadtong loyalty ilang gibrik maigsunan. Usab mga igsuon ang sala, okay? Ang kahadlok o sala magdungan ra gihapon ni sila og kawala. Kay nitabo man nga nahadlok ang tao tungod ra pod sa sala. Okay? So kining duha ka mga butang ang kahadlok ug sala mawala gyapon ni dungan sila pag abot sa panahon. Nevertheless, God's word is plenty of promises which help us to get rid of fear. So, daghan kaayong maisunan pulo sa Ginoo karon atong atun-an, atong pagakutloon aron ato makita igsuon nga unsa unato pagtangtang ni ining kahadlok nga atong gibati samtang naa atas kalibutan. Kinsa may di mahadlok mahulog og building. Kinsa may di mahadlok mapusilan. Kinsa may di mahadlok matigbasan. Siyempre tao ta magigsunan, no? Atong nadala kining kahadlok nga gibati sa una natong ginikanan. So na ay mga promises maigsuon nga
gihatag karon ang Biblia nga atong tun-an. So, una nga atong tun-an igsoon, don't be afraid or do not be afraid. Ayaw gahadlok. Sa unsa nga punto igsoon, do not be afraid, one, because of your enemies. Ingon diha, only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because He will swallow them up. Their protection is gone, but the Lord is within us. Do not be afraid of them. Grabe makigsunan ang pulong sa Ginoo niadtong panahon na, no? Nga ilang gihuptan nga moingon sila nga ayaw kahadlok tungod kay ang Dios naa kanato. Therefore maigsuon kun imong gibating ang Dios nakig-uban sa imong kinabuhi, imong gituan nga ang Dios naa sa imong kinabuhi. Do not be afraid tungod kay ang Ginoo naa man sa imong kinabuhi. Ikaduha, do not be afraid when you are doing the work of God. Kung ikaw nagbinsahe lamang sa pulong sa Ginoo, nag-share sa pulong sa Ginoo sa imo ba ng classmate, imo ba ng amigo, imo ba ng katrabaho, imo ba ng kapamilya, ayaw kahadlok maigsunan bisan pag-usahay, bugal-bugalan ka sa imong pagkakristohanon. Ayaw kahadlok nga naman adunay saan ang Ginoo. 1 Chronicles 28 verse 20. David also said to Solomon his son, be strong and be courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. Nga naman, sa diha nga nasinatian na ni David sa iyang kinabuhi, mga isunan panahon siya nga giatake sa leon, no? Unsa may naa sa iya kadtong itong iyang lambuyog. Pero wa siya magsanig sa iyang lambuyog, nagsanig siya sa iyang Dios. Panahon sa pag-asdang niya kang Gulayat perting nakuha, wa siya magsanig sa espada, wa siya magsanig sa mga armor, nagsanig siya sa iyang Dios. Therefore, iyang gitudlo sa iyang anak nga si Solomon, ayaw kahadlok anak, tungod kay ang akong Dios magauban kanimo. He will not fail you or forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished. Ayaw kahadlok anak, Solomon, tungod kay ang Dios di mo tugot nga ikaw maiagom sa katalagman hangtod nga dili matapos, no, kinang ihang templo. Pero sa ato karon may nga panahon, ayaw kahadlok sa pagmensahe kay ang Dios magaprotek kanimo hangtod magtapos ang pagwali sa may balita. Okay? Ikatulo, ayaw kahadlok sa mga distraction. Nganuman, ingon si Job, you need not fear when distraction comes. Unsa may tabo sa kinabuhi ni Job? Gikuha ang iyang kabtangan, pila ka mga hayop, hurot ang mga hayop ni Job. Okay? Uni ang iyang mga anak na nagselebrar sa birthday, nahurot kamatay. Ang iyang lawas nga perting himsuga, gibutangan og balatian sa kaaway. Grabe nga distraction ito mo sa kinabuhi. Apan kung sa iyong lihog, do not fear when distraction comes. Kinsa may wala nalisang ninyo mga isunan pag-abot sa COVID-19. Ang tibuok, halos tibuok tao sa kalibutan, igsuon ako makaingon nga ang halos, pasabot na apoy siguro dili. Okay? Halos na ng tao nalisang maigsuon tungod kay ako nakita panahon pag-abot sa COVID-19 dito mi sa Davao. Wa mi pagawsa dito sa among gipuy-an tungod kay aron dili gyud motakod ang COVID-19. Abi nyo sa hadlok sa mga tao sa dihang naay gipost sa kanang social media, Facebook uban pa nga mga website nga naa ako ng bata nga ni istorya niingon nga kaon mong itlog tungod kay maunay depensa sa COVID. Uy, sultian daw maigsuon, hurot ang itlog sa tindahan. Nganuman, nabala ka. Kinako man nga distraction kining COVID-19 sa tibuok kalibutan. First time na igsuon sa tibuok kalibutan nga pandemya nilukop sa tibuok kalibutan. Worldwide. Abi na maigsuon, ang itlog dito sa Davao, hurot sa tindahan. Ikaduha, nanapoy nagsulti, ang mukaon og saging, dili mataptan sa COVID. Abi na maigsuon, pag-ibot-ibot namo sa mga subdivision, hurot yun ang saging, gipamalit, gipang-harvest, lipay kay muligay. Unya paglibot namo, naamonggoy ka ng saging kardaba. Uy, ni saging, palita. Tingnan mo ito sa nga, di man ang mga saging ti. Kato mga tundan. Uy, mamili pa rin ng COVID, no? Yan napot ito ikatulo. Ingon akong amo, murag, iinad man tas yawa ani. No? Murabag ka ng daghan na kagtutuong gihimo inoon.
itlog, masagi, kung sa patong gidugang, ang ingon siya, wag ayaw gini. So usahay makigsuon tungod sa ato nga kabalakas, atong kahadlok, sa distraction, mabos ng kinabuhi, usahay magpatakat na kitag apply. Patakat na lang, no? So mo na nga atong ibalik isuon nga ang Dios naghatag kanato mga saad nga ayaw usab kahadlok bisan pa sa mga distractions sa imong kinabuhi tungod kay ang Dios anaa kanimo. Unsa pa gyud? Ayaw kahadlok sa mga beast nga naa sa kalibutan. Unsa man klase mga beast? Pwede wild animals, okay? Ingon si Job, you need not fear the beast of the earth. So ginlan ta magsuon. Ano na ko experience sa magsuunan nga sa among pagpamaligya sa una og pan. Kana pa mo sigit-singit og pan-init, pandisal. Ako nang nagian. Unya panahon igsuon kana mamaligya mi og pan, magbulag-bulag mo gid mi sa among kauban tungod kay dili mahurot imong maligya o sige mo uban. Kay usahay akong dalon tag 2 ka plansa, 3 ka plansa, 4 ka plansa, do pinakadako nako murag 4 o 5 na ka plansa kay mahadlok ko di mahurot. So, suroy ko abot sa usa ka lugar igsuon nga pertigyong naghanang iro unya mga labrador. Unya kana sila nga mga iro, di na sa mahadlok lingkod-lingkod lang ani mahadlok kadlok og bato, muisog nagsamot. So nahitabo mo kay suunan nakasulod may ko igsuon sa ilahang area. Lisod lagi kay dagan. Unya nagbit-bit tig og pan. Akong nauna umudagan ko ilabay na ko ang pan, ako man ang bayran. Unsa akong ibayad? Unya akong gidala kay mga 3 ka plansa. Ang akong gibati makisunan kahadlok, kabalaka, problema. Nahadlok tungod kay dagkong iro, nabalaka tungod kay akong dala pan. Nagproblema unsaon pagbayad og akong mabilin. Ilabay man gid ako. Abi magisunan akong naman nga naay gisulti ang lulo ba nga dong. Kung naaga ni iro, mag-ampo ka. I-ampo nimo kanang Exodus 11:7. Okay? Exodus 11:7 nga bisan ang bakba sa iro dili makabuka. Mo man sa ada sa Ginoo. So abi niya magsunan, abi niya di ko moray sa nagsuon, labi tinuod. Pero ako nang i-claim sa Ginoo. Di dungo ko magsunan bit-bit akong pan o ginako buhi akong pan. Kay ako mong gitong bayran. Ingko Ginoo. Problema gyapon ni Ginoo kay ako ning bayran dako ning damage ni. Gakos sa akong pan ingko Ginoo, tabangi ko Ginoo. Exodus 11:7, Exodus 11:7 sige gyud ampo magsunan hangtod nga nigawas ang takiya. Kaya ang iro sige gaaw-aw. Naghana. Isa kadung ni sulod man kadong. Ingko nga tin maligya lang ko og pan, basi mo palit mo. Ingon siya nga, "Bi, palit mi." Mas kaluoy lang siguro to. Pero may na lang ipalit po. So naay mga panahon makaigsuunan nga mabalaka, mahadlok ta igsuon sa mga hayop nga naas kalibutan. Bisan pagbitin gani gamay man na pero hadlok gyud igsuon. Kung yung tag-bis mga igsuon, mga delikado, mga wild nga mga hayop nga naas kalibutan. But remember igsuon nga dunay mga saad ang Ginoo ni ana. Ako ibalik asa man nagikan panahon na nga atong ginikanan nakasala, nagsugod pud og away ang mga hayop, misugod og paak usab ang hayop ngadto sa ubang hayop. Apa na ay mga punto magsunan nga ako sa i-remind sa inyo ha. Nga unsa ka importante pud magsunan nga ato pud kuhaon ni nga mga kanang teksto atong i-memorize or i-familiarize, okay? No need nga i-memorize na magsuon ang mga litra kundi i-familiarize unsa na siya nga teksto asa para asa na siya maaplikar, okay? Kay kung imo na nga familiarize ba isunan pwede ka mo atin ana mo yung kang Exodus 11:7 mo ingon kang Salmo 23:1 but pasabot imo nang gina-claim. Nabi to nang utana niingon ba nga Brad, naa din na sa Biblia nga ang baboy dili pakaon? Siya nga naa Brad oy. Siya asa man ang basa? Ingon ang usa kang suon nga. Diha sa kuan. Exodus 11:7. Dia ba basa? Exodus? Leviticus. Leviticus diay. Abi na ako Exodus po. Okay, mabasa ni mong baboy Leviticus 11:7. Okay? Ingon man siya nga naa sa Brad, naa sa Exodus nga ang baboy dili ipakaon, Exodus 11:7. Karon pagbasa sa mong tao, di man mao. Ang imong mabasa diha iro. Ingon ang mong tao nga Brad, di man mao Brad ang pagbasa, iro man na dito. Abi mo sulti sa mong tao. Yung basin giilisa na. Ang punto mo igsuunan, usahay, magsaligta, di na ito basa o balik, makalimut man ang tao.
So atong basah balik, gamit kini makaigsuunan nga mga punto. Okay? Ikalima, do not be afraid when you have a clean conscience. Kung limpyo ang imong konsensya na ang mga butanga, ayaw kahadlok maigsuon tungod kay adunay saad usab ang Biblia. Ingon si Job, then you will lift up your face without shame. You will stand firm and without fear. Kung pasanginlan ka sa imong silingan, sa imong amigo, sa imong igsuon, sa imong gilikanan, sa mga butanga, wala ka naghimo maigsuonan. Kung limpyo ang imong konsensya, ayaw kahadlok. Okay? Ang Dios naglantaw man sa imong kasing-kasing o sa imong binuhatan. Unsa pa gyud? Ayaw kahadlok. Kung adunay mga dautan o kanang naay mga panulay nganuman kay ang Dios nagauban kanimo. Mauna nga ang Salmo 23 versikulo 4 nagaingon, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Mauni saan sa Ginoo, muna ka ng Salmo 23 versikulo 1 paingon sa 6 kani adto ako gina-memorize mo isunan. Pero karon murag gamay na lang gid ako memorize ana ba? Pero at least akong familiarize maigsuon ang Salmo 23 versikulo 1 paingon sa 6. Nga sa panahon nga ako nang kinahanglan maigsuon, ako nang gamiton. Okay? So pagyod, do not be afraid even if there are earthquakes. Okay? So ako namong gisubinlan sa uban nga kadawog sa akong story, panahon nga naami sa Jinsan, mintulog gyud akong luha sa akong kahadlok mga igsoon. No tungod sa linog nga first time ko naka-experience og linog nga daw giduyan-duyan ko igsoon sa mao nga building. Kaya ang saad diha sa Salmo 46 versikulo 2 bisan pa sa mga linog, therefore we will not fear though the earth gave way and the mountains fall into the heart of the sea. Bisan pag ibalhin ka ng bukid ngadto pa na sa dagat ni ana nga linog, di ka mahadlok. Mao ni saad sa Dios. Kay ang Dios magauban kanimo. Amen. Ayaw kahadlok even sa mga but evil days kanang mga panahon, ilabi na sa mga gitawag nato nga panahon sa kaaway. Okay? Bisan pag itugyan ka ngadto mag-away. Ingon ang Salmo 49 versikulo 5, why should I fear when evil days comes? Kung naay mga pagsulay sa imong kinabuhi, when wicked deceivers surround me. Ang Dios sa gihapon igsuon makikuban kanimo. Ayaw kahadlok when someone grows rich. No? Ayaw kahadlok kung ang imong mga silingan ming dato. Kung ang imong amigo ming dato, ang imong uban nga mga kaila ming dato. Nganuman ang Biblia nagaingon, do not be overawed when a man grows rich, when the splendor of his house increases. Nung sa man Ginoo nga nangalagad ko Ginoo, wa magid ko modato. Kung tanang mo na ako, nangandoy ba ka modato, Pastor? Yes. Wa ko ang gihatag sa Ginoo. Tuguti ang Ginoo magsunan, hatag sa iyaha nga insakto nga timing. Naay panalangin, usahay lang ang tao, dili pa ready. Okay? Ilabi nagpinangga ka sa Ginoo. Kung makita sa Ginoo kanang butanga mamahimo nimo kapangdulan, di ginahatag sa Ginoo. Nabay sa gilanon nagsuon. Nayo sa katawo nga sige sag silos anang tawo nga nadato ba. Niingon siya nga ako gining labuan ni tawhana kay padato man, palit siya isa ka motor, di siya mosugot, kailangan siya gid ang ilong nadato. Palit mo siya duha ka motor. Palit mo siya sakyanan, isa ka buok, palit siya duha ka sakyanan. Di magsilbi ni, dapat ako gi mas dong na dato. Balaka sa mahawaman siya. Unya, as mao sugilan nagaingon nga naay manulunda ni adto siya ha. Siya nga tagaan ta ka og kuan kana pang kasabutan. Panalanginan ta ka. Bisan unsa imong pangayoon, ako ihatag nimo. Tulo lang ka kuan, tulo ka pangayo. Ako ihatag nimo. Pero kung mangayo ka, akong dublihon ang sa imong silingan. Ingon siya nga, sige, mangayo kong 1 milyon. Kitagaan siya, paghatag 1 milyon, ang ihatag silingan, pila man? 2? Siya na di magsilbi ni 2? Saan mo niya? Tagain ko buwan. Dako nga mansyon. Paghatag mansyon, pila man sa silingan? 2. Siya nga, pinunti ko pagbinti anida. Naina ni nga madulunda nga. Lisod man kayo nga kasabutan, oy. Dapat ako mo ilabaw.
So ikatulo, last naman, nagununa gid siya. Saon magidiha nga. Ako gyud madato ani. Hinumdum siya. Sige. Sige. Okay na ikatulo. Sige unsa may payon? Yung nga butahin na ko isa ka mata. Katawa sa pila man ang mabutay ito sa iyang kasilingan. Ang punto may isunan usahay sa atong kasilos bitaw, ato lang yung buhaton ang tanan. Bisan pang ato malaglag atong kinabuhi para lang nga mahawngan uban. Liman ka na. Pabutahan na yung isa aron duha sa silingan. Higit siya pa tupig ba. Okay? So ayaw kahadlok igsuon kung madato mo silingan, panalangin na sa Ginoo, malipay ta. Okay? Unsa pa gyud? Ayaw kahadlok sa mga terror sa gabi mga igsoon. Kaya Biblia nagaingon, you will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by the day. Psalms 91. Grabe nga saan sa Ginoo igsoon. Ayaw kahadlok sa mga dautan nga mga balita, moingon nga la ang ISIS na ana sa Marawi, ilabihan ng gubat, abi niya makigsuunan. Wala ang tao kana silingan sa Marawi, purot ang mga tao na nagan mga igsoon ganing diha sa Upper Carmen, Pertigyong naghana na nagan. Labing tinuod lang yun. Nahawan, kisa may di mahadlok, di ba? Literal gubat na, ang bala dili yun. Mamili, moingon nga, kini ka nanimbanis Ginoo, muli kay sa bala, no. Dagan sa igsoon, apan sultian to igsoon. Kana mga bad news ba? Yung tag bad news. Na nadapita sa iligan, abot na. Kitang sakyan ni Uro, mudagan pa bata? Asa man ka mudagan? Kung gialaw gito sa Ginoo nga, murtong panahon na gyud nga mukanat ang gubat nga kana bang World War III. Now di kita kapugong. But anyway, ang saad sa Ginoo mo ni, Salmo 112 versikulo 7. He will have no fear of bad news. His heart is steadfast, trusting in the Lord. Naabay na luwas may igsoon panahon sa gubat sa Marawi? Yes. Unsa experience ni adtong naluwas igsoon tungod kay sila ilabihang ampo nila sa Ginoo. So naapoy pagluwas ang Ginoo may igsoon, although naapoy pagtugyan ng Ginoo. Ayaw kahadlok of what man can do to you. Kung naa may tawo nga nagsaad nga patyon tagyog ka, di ta ka mabuntagan. Usahay bi ang tawo igsoon mahadlok ba labi ang tawo mo musulti anak kanang tawo na napoy background. Pero sultihan ta magsuon ang Biblia naapoy saad ni ana ningon siya, the Lord is with me. I will not be afraid. What can man do to me? Nganuman nasinati man po na David sa diyang si Saulo maingon siya nga patyong ginako si David ako pangitaon. Kabalos David mamatay siya gani ampo siya sa Ginoo. No? Pero unsay prinsipyo ng David sa diyang yang ilan na yang Ginoo? Di ko mahadlok tungod kay ang Dios nagauban kanako. So kung ato nang gibati mga igsuunan, di ta mahadlok bisan pag mga hulga sa mga tawo nga sa palibot. Ayaw kahadlok sa mga pag-harm mga igsuunan sa kalibutan. Kaya Biblia nagaingon, but whoever listens to me will live in safety and be at ease without fear of harm. Ayaw kahadlok of what the wicked fear. No, kung unsay kadlukan sa mga dautan, ayaw kahadloki. Kaya Biblia sa nagaingon, do not call conspiracy everything that these people call conspiracy. Do not fear what they fear and do not dread it. But pasabot, labihang kahadlok. Nilang gibati, ayaw nagkahadloki. Okay? Ayaw kahadlok sa mga pang-insulto sa mga tao. Kaya ang Biblia sa nagaingon, hear me, you who know what is right. You people who have by law in your hearts, do not fear the reproach of men or be terrified by their insults. Kaya ikaw na sayod man sa unsay balaod sa Ginoo sa imong kinabuhi, di ka mahadlok. No? Karang bitaw naa sa mga like for example naa ka sa kanang sitwasyon nga madakpan ka, no? Sa LTO. Unya kay naa man din sa balaod di nga dili ka pwede sakitan gyud sa mga pulis. Okay? Even mga pulis kabalo na sila nga naay Miranda's Doctrine or Miranda's Law na nagpasabot na siya nga bisan pag ang tao gyud nga sad-an conduct pun siya dili gid siya pasakitan. Naanas balaod. Okay? Pero anay tamo mga isunan usahay adunay mga tao nga mulapas gyud ison. Apan ang saad sa Ginoo. Okay? Nga ayaw kahadlok.
kung ikaw nasayod sa balaod. Usahay lang man god, ang tao kung wapod kibalo sa balaod, bisan pagbalaod sa atong panggobyerno, bati yung taghadlok tungod kay wa man ta kabalo, pero nakabalo ka, mayngon rin ta nga sir. Kabalo man tas Miranda's Doctrine sir. Okay? Manong usahay na masumbagan, ako igaagaw kay nalaparuhan sa pulis. Ako mangod pod nga nasbad nasumbagan sa pulis. O nana lang god. Kay usahay mo punta kabalo. Okay? But pertini makisuunan sa balaod sa Ginoo kung nakahibalo ta makisuon. Ayaw kahadlok makisuon tungod kay nasayon man ka unsa ang balaod sa Ginoo. Ayaw kahadlok sa pagwali sa maayong balita. Kaya ang Biblia usab nagaingon, get yourself ready. Stand up and say to them whatever I command you. Do not be terrified by them or I will terrify you before them. So nindot kay magsuon sa Ginoo, aduna pa. One night the Lord spoke to Paul in a vision, do not be afraid, keep on speaking, do not be silent. So ang atong pagminsay magsuunan kinahanglan di kita mahadlok sa pag-share ngadto sa uban. Anyway, ang pagminsay isuon dili lang pinaagi sa pagwali. Pwede ta makaminsay isuon pinaagi sa pagbuhat. Mo bitan uban mo ingon nga kanang nganong di mo ka baboy, di ba? O at mga amigo, mo tanong sila nganong di mo ka baboy. Minsahe wala na. Usa itong tubag. Giingon mong gunas Ginoo, di lang kumkaon. Okay? Ingon man Ginoo nga hugaw na, so ako ang gituuhan. So ana lang kasayon. So let them search it. Okay? Muta naman sila na di ay. So yun na lang. No? Kung tarapon nga di mo magasimba, minsay na mga igsoon. Okay? Unsa pa gyud? Ayaw kahadlok of those who can kill you. Okay? Katong patay nimo. Kaya Lucas 12:4 nag-ingon, I tell you my friends, do not be afraid of those who kill the body, after that can do no more. Bisan pag ang imong lawas manggod mamatay, human ni ana na akay pagkabanhaw. Kaya ang katawan sa Ginoo kausa ra gyud mamatay. Apan ang dili sa Ginoo kaduha mamatay. Okay? Kaya ato ra masabtan na sa unahan natong pagtuon. Unsa pa gyud, do not be afraid of the problem you could have when preaching the gospel. Problema ko kay mga tao di man maminaw. Problema ko kay mga tao di man ganahan. No. Wali lang. Pag-share lang. It doesn't matter. Anyway, ang conversion, ang conviction, dili man na atong trabaho. Work man na sa balang espiritu. Ang ato lang, wali lang ta. No? Mauna nga ay salute to Sir Han sa iyang conviction na iyang nadawat. Ingon ang Biblia, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you. Usay gani dan-ong ka sa prisuhan, usay tistingan ka sa imong pagtrabaho, ug daghan pang pamaaging aron nga tistingan ka sa imong nga pagmensahe. And you will suffer persecution for 10 days, be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. Mao na saan sa Ginoo. Bisan pa ang sulayon kanila, bisan pagtistingan kanila nga inumbos. Sige na baka uban mo yata, grabe ko di ka mo tisting. Uy, gamay lang mo gayo, o gamay lang na lang. Mga igsoon, kung makapugong ka maigsunan, makabarog ka sa imong baruganan, unya di ka mo inom, mo ingon mas naman di mo ka mo inom. Tingnan man Biblia nga di maayo mo inom. Ano na ka simple. Pero mo inom gani ka, I don't know. Okay? Ana kanindot na igsoon ang Biblia nagaingon kung di ka mo inom, kung nagpadayon ka nga faithful maigsoon, nakaminsahe kanila at the same time ang ingon sa Ginoo na kay crown mga igsoon. Crown. Okay? Last two. Ang kining duha mga igsoon, gani na do not be afraid. Apan kining duha kahadloki. Kahadloki kadtong makapatay sa imong kalag. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Unsa may makapatay sa itong kalag? Ang paglapas sa kabalauran sa Ginoo, usa ni makigsunan nga makapatay sa atong kalag. Ang paglapas kung unsa ang tumanon sa Ginoo, tulumanon sa Biblia, maunis katibuk-an magsuon makapatay sa atong kalag didto sa impierno. Ikaduha, kahadloki ang paghimo og dautan. Nganuman, ang Biblia nagaingon, for rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong, do you want to be free from fear of the one in authority?
Then do what is right, and he will commend you, for he is God's servant to do you good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword of nothing. He is God's servant, an agent of wrath to bring punishment on the wrongdoer. So hinumdumi mga isoon nga nagbalik sa Ginoo na agyoy pagpatay nga himuon sa Ginoo, pagpatay sa dili ang katawan, pagpatay sa mga utan. O gani nagaingon karon ato nga lesson, kadlok kay ang paghimo sa maong nga pagkalautan. Okay. Last 4 slides. Do not be afraid. Trust God, because God is our shield. Ingon na Biblia, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. So sa panahon ni makigsunan nga naapod ta niini nga sitwasyon, pwede nato himuon ang Ginoo nga atong shield. May atong himuon isagang panahon siguro nga naata sa mga sitwasyon. Mayroon ta nga Ginoo. Wala nga Ginoo. Gubat naman gyud ni. Ang bala di mamili, pero kung ikaw mo panalipod nako, pwede ka nako mahimong shield. Yes. Pwede nato himuon igsoon. Usa pa gyud. Do not be afraid and trust God, because God hears you. Ang Dios na kadungog kanunay mag-isuod, dili sa Dios nga nagpakabuta-bungol kanato. God heard the boy crying, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, "What is the matter, Hagar? Do not be afraid. God has heard the boy cry as he lies there." Okay? So sa diha kasi Hagar mag-isuod, niadtong panahon na nagpalayo ang isang anak tungod kay ang anak mag-isuod ang dibate nga wala gyud mamatay sila sa napagbaklay sa desierto. Apan sa gihapon ang mao nga senaryo nga story nagpahibalo nga ang Dios nakadungog sa paghilak sa mga bata. Unsa pa gyud? Ayaw kahadlok apan salig sa Dios tungod kay ang Dios magauban kanimo. That night the Lord appeared to him and said, "I am the God of your father Abraham. Do not be afraid, for I am with you. I will bless you and I will increase you the number of your descendants for the sake of my servant Abraham. Have I not commanded you? Be strong and courage. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." So mo niya mga saad magsuunan nga panahon kita usab, gikinahanglan nga di mahadlok og mosalig ngadto sa Ginoo tungod kay ang Dios nagsaad man kanato nga siya makig-uban kanato magsuon. And another, do not be afraid, trust God, because God will fight for you. Mo na saad sa Ginoo, ang Dios gyud makig-away kanimo. Ilabi na maigsoon sa imong away nga dili mo makaya sa imong kinabuhi. God wanted to enter your battle. Do not be afraid and trust God, because God goes with you. Ang Dios makig-uban kanimo. Even though I walk through the valley of the shadow of death, kaya ngayon kanina, ang Dios gyud magsuon mo, uban kanimo. Ayaw gahadlok sali sa Ginoo tungod kay ang Ginoo mao ang imong kahayag, ang imong kaluwasan, a stronghold of your life. Mao na usab ang saad sa Ginoo sa Salmo 27. Ayaw gahadlok sali sa Ginoo tungod kay ang Dios ang imong kusog, ang imong awit o ang imong kaluwasan. Isaiah 12:2. Ayaw kahadlok sali sa Ginoo tungod kay ang Dios. Okay? God will be just. Maayo ang Dios. Ayaw kahadlok salig sa Ginoo tungod kay ang Dios mo'y magagiya kanimo. Okay? Isaiah 41:13 nagaingon, "For I am the Lord your God who takes hold of your right hands and says to you, do not fear, I will help you." Adunay mga panahon igsuon siguro sa imong sa akong kinabuhi nga usahay sa atong pagpangalagad, naglisod ka igsuon gyud pagtuman igsuon sa kabuton sa Ginoo, murabag ilabihan na nimo igsuon ang pagkamang sa imong pagpangalagad. Apan ang saad sa Ginoo igsuon, siya ang mag-lead kanimo ngadto sa ihang dalan ug magtabang kanimo igsuon, ayaw lang pagkahadlok, salig lang ngadto sa Ginoo. Salig og ay kahadlok salig sa Ginoo tungod kay ang balaang espiritu magauban usab kanimo. Okay, muna yung ni Hagay. This is what I covenanted with you when you came out of Egypt, and my spirit remains among you. Do not be afraid and trust God, because you are really valuable for God. Dako ikaigsuon og ang Dios dako pagtagad kanimo. Okay, sa matag usa kanato. Dako ta og bili mga igsunan. O gani ato nakita tong bili nga dili lalim igsuon, dili ka barat. Anyway, ayaw biglang na may igsuon ang imong kinabuhi barat. Okay?
Dako kag bili maigsuon, nagipakamatyan ka ni Kristo dito sa cross. Ayaw kahadlok og itugyan sa Ginoo nganuman ang Dios. We are heirs to the kingdom of heaven. Kita gyud ang sumusunod sa gingarian nagiandam sa Ginoo sa langit. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Gani mga igsuon, mauni atong gihandom maigsuunan nga makaadto sa langit ng pulianan. Okay? Napila man kanato diri mo ako nang ganahan matug langit. Palihog ako. Okay. Ang uban di ganahan. Okay, kabulok maigsuon ganahan gyud ang tanan. Okay? So salamat. Salamat maigsuon nga naghandom kita og langit. Tungod kay ang langit tindot kay maigsuunan. Mauna nga ayaw kahadlok salig sa Ginoo tungod kay ang Ginoo gihimo ta niya nga manugsunod sa gingarian iyang himo sa langit ng pulianan. Mauna ang rason maigsuon nganong ang Dios nagsaad gyud sa matag usa kanato. So kini nga mga teksto mga igsuonan, mao ni atong gitun-an nga gitawag igsuon nga pagpahiuli, no, pag kanabang faith and healing, pagpahiuli sa itong pagtuo tungod kay usahay mga igsuonan sa panahon nga kita naa sa mga sirkumstansya, mga pagsulay usahay ang atong pagtuo makulangan. Okay? So naay mga gitawag nato nga Bible promises mga igsuonan nga ato karong gitun-an ug daghan pa ni mga igsuon sa Biblia nga pwede nato ma-claim panahon usab nga kita nanginahanglan. Unsa may mga benepisyo kung kita mosalig ngadto sa Dios? Una, the peace, the assurance, ang kalinaw, ang kasiguruhan, ang paglaom sa atong pagtuo makahatag kanato sa atong pagtuo makahatag kanato sa walay pagduduha, can bring about mental attitudes that will impact our overall health. Kan ang fear man gud maigsuonan, kana bang kabalaka maghatud kanato usab sa pagkasakit. Mao na ang Biblia nagaingon nga a merry heart do it good like a medicine. Okay? Number 2, a merry heart can indeed be like a medicine, even better, because so often medicine can come with deleterious side effect. Okay, kay baton pagani sa mga doktor nga bisan pa na matambalan sa imong pag-take maigsuon sa mao nga mga medisina apan sa gihapon mohapit man gud na ngadto sa kidney, mauna nga naa koy mapektuhan nga mga organ. Number 3, na benepisyo sa pagsalig sa Ginoo, knowing and experiencing for yourself the reality of God's love can have such a calming effect, greatly reducing stress and the negative health consequences that often follow it. Jesus, knowing yourself, His love and care, this can be done through daily reading of the Word, through prayer, through talking to the Lord as if with a friend, and through contemplating His character as revealed in nature and Scripture. So pwede din maigsuonan ma-relieve ang atong stress, ang atong problema, atong kabalaka, pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Pinaagi sa pag-ampo sa Ginoo. Kanang pag-ampo ba nga, dili na ng pag-ampo nga itong balik-balikon nga pag-ampo o sa panang ampo. Na mga panahon isuong na mag-istorya ka sa Ginoo nga mura sa imong amigo na isipong tapan. Usahay mag-ayong bitang mag-isunan nga, usahay mura kung kanang nasay kupat. Nga naman, usahay mag-istorya ko sa Ginoo. Tagaan ta mag-experience sa isuong na nakabago sa akong kinabuhi. Parehong bukos uban mag-isuong na badlungon po ka ni Adto. Madili, tantong badlungon. Inaway, mahadlong ko sa akong ginikanan. Pero na ay mga point isuon mga ingko na pabadlong pungkos Ginoo. Pero panahon mga igsuunan nga naghilak jud ko diha gyud sa simbahan, nagsimba ko, naglantaw sa mga batan-on, naggamit kay sa iglesia, naglantaw ko sa mga Ginoo, kanindot sa mga bata sa simbahan nagamit sa imong bulaton. Kumusta man ako? Kay abi magsuon sutian ta mo nagtubo mo mga isuunan gikan gyud sa gagmayng bata ingon ani pa mong edad. Nagtubo mi dito sa bukid magsuunan pinadako sa among lolo. O gani kusog kay mi maigsuon mo patuyok-tuyok anang butterfly kani adto nya mo kanta ni Who has come to Sabbath school? Roger, Roger. Madukon mis Ginoo maigsuunan. Unya naa mi sa una manggod na is kanang picture ni Jesus Christ diha. Unya tagaan mi og heart. Unya inon ni ka, okay Roger, asa man ipilit ang heart ni Jesus? Muduol mi sa picture, amo mapilit sa dughan ni Ginoong Hesus. Ipilit na mo, okay. Na din na si puntos. Iuna na mi sa una, nagdako gid magsuunan nga namahindukon sa Ginoo. Apan panahon isuon nga sa akong magabatan-on, nagpabadlong ko sa Ginoo. Motong panahon nga nakahilak yung igsoon, istorya ko sa Ginoo nga murag akong amigo. Okay? Muna gitulos to karon, magistorya ka sa Ginoo nga murag amigo ba? O Ginoo. Naglantaw mo sa ko Ginoo ba? Unsa akong padulungan og dayon ko ani? Imo bihong anak Ginoo. Tabangi ko mga bag-o sa kinabuhi kay di man ako ni kaya. Hilabihan ang kalibutan nga gi-offer magsuunan, no?
Bisan unsa na lang gyud ang akong hilig sa kalibutan kaniadto. Tanan mga gadget ang gipamalit, wa gyapon ko'y kalipay. No? Bisan unsa na lang. So, ako nakita igsuon nga wa jud ko'y kalipay ng Ginoo, tagay ko linya Ginoo nga malipay ko ko. Until such time makaigsuunan nga I don't know. Mura ako masulti igsuon. Nganong niabot ko ni ining punto nga nagkuha ko sa kursong theology. Ipungutan na ko igsuon ni Pastor Baraguna kaniadto. Nganong nagkuha man kag theology ko nga I don't know, pastor. Ikatawaan ko sa mga classmate, basta mo lang gina ko hibaluan, I don't know. Wag ko kabalo. Pero sa akong nahigugma ko sa theology, nalipay ko isuon, nakain ko, uy, mo din akong gipangayo siguro sa Ginoo. Okay? Sumuro na akong matubag isuon nga sa akong pag-istorya sa Ginoo. Ako pud mong gihagit nga pag-istorya ko sa Ginoo. Kung naa kay handom sa kinabuhi, naglibog ka sa imong kinabuhi, pag-istorya sa Ginoo. Nga murag imong amigo, mauni ang ginaingon magsunan, basa sa Biblia, ampo sa Ginoo, o pakistorya sa Ginoo nga daw imo nga amigo. Ikaupat nga benepisyo. Faith can either produce miraculous healing or illnesses or have an influence on natural process that lead to healing. Kung katapusan nagaingon sa Isaiah 41 verse 10, so do not fear, ayaw kahadlok, for I am with you. Ako maguban kanimo. Do not be dismayed. Ayaw ka dismaya, for I am your God. Siya ang atong Diyos. I will strengthen you. Siya maghatag ka natong kusog and help you. Magatabang usab ka nato. I will uphold you with my righteous right hand. Mauni ang sahad sa Ginoo maisunan. Sulay lain man tayong suon siguro og mga circumstances kinabuhi, mga pagsulay apan sa gihapon, dasigon mo kamo yang kadto mga pulong nga atong gitunan magisunan usab to sa mga promises sa Ginoo nga pwede nato ma-claim panahon isuon na di na ta makaater og pulong sa pag-ampo sa Ginoo. Makaingon na lang tag na Salmo 23:1. Okay? So, usahay magsunan din importante ang atong memorization, ang importante atong na familiarize kadtong mga pulong para asa pud gamiton. Okay? Ato nakita nga niabot o minagan biligid ang mga panahon. Nag-ana mo kausab ang ato pud nga sistema.